Samantala hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin tukoy ng Department of Migrant Workers ang eksaktong lagay ng mga Pilipinong crew ng MV Eternity Sea. Ang barko kasi napinsala sa Red Sea matapos ang pag-atake ng rebeldeng grupong Houthi. Si Isa Estrellado para sa balita. Kinumpirma na ng gobyerno na 21 sa mga crew members ng MV Eternity Sea, ang cargo ship na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea ay mga Pilipino, ngunit wala pang tiyak na kumpirmasyon sa kanilang kalagayan. Sa ngayon, hindi pa sigurado kung ano ang kalagayan ng mga seafarers, ngunit patuloy namang nakikipag-usap ang Department of Migrant Workers o DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang international media. Inatake ng Houthi rebels ang Greek-owned cargo ship nitong umaga ng July 7 sa karagatan ng Hodeidah, Yemen. There were sea drones and fast-moving skiffs with armed assailants and rocket-propelled grenades that were launched that significantly damaged the communication systems of the ship. Ayon pa kay Secretary Kakdak, sila ay nakikipagkoordina na sa manning agent at sa principal o may-ari ng barko upang makamusta ang mga seafarers. Naabot naman na ng DMW ang mahigit kalahati sa pamilya ng 21 Pilipinong seafarers. Myself and fellow DMW officials have been doing the contacting. We want to make sure that we ourselves are in contact with the family. We will have a virtual meeting with them later today because this is the President's directive. Sa kabilang banda, nanawagan naman si Secretary Kakdak sa mga ship owners na may sakay ng mga Pilipino na iwasan na ang pagdaan sa Red Sea upang masigurado ang kanilang kaligtasan. Para sa Euro TV News, ako si Isa Estrellado, sumasaludo sa bawat Pilipino.